Alright, magandang araw na ho sa lahat natin ng mga viewers Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Welcome naman sa ating panibagong video, panibagong reaction, mga ka-aksyon, mga kakamping. Diretsahan na agad ho tayo mga ka-aksyon. Hindi ito kaya ni Sara ang kayang gawin o ginagawa ni Pangulong Bongbong Marcos. Kasi alam naman ho natin, ito si Sara Los Tallera, kapag pumupunta ho ito ng ibang bansa, walang ginagawa kung hindi manira sa administrasyon. Pag uwi ho niya ng Pilipinas, wala ho yan dala-dala na good news, kung hindi manira pa rin yan sa administrasyon. Panay ho ang banat niya o paninira sa administrasyon, nakakahiya ho. Pag nandun ka sa ibang bansa, banat ka ng banat sa administrasyon. Pag uwi mo, wala ka lang naman ibabalita na maganda para sa amin. Kung hindi, panira ng panira pa rin. Abay, ibahin nyo ho itong Pangulo. 'Di ba? Alam ho natin na kapag pumupunta ho ito sa iba't ibang bansa, may mga good news ho ito na binabalita para sa atin ng mga Pilipino. Katulad nito, ang pagpunta niya ho sa Russia. Grabe ho ang good news na ginawa o ibinalita sa atin ng Pangulo. 'Di ba? Kaya sabi ko nga, hindi ito kaya ni Sara. Iba si Mr. President Bongbong Marcos kapag humaharap sa mga malalaking tao o malalaking opisyal ng iba't ibang bansa. Talagang masabi mo talaga, yan ang Pangulo ng Pilipinas. So ano ba ang mga magandang ginawa o mga magandang ibinalita ng Pangulo nang pumunta ho siya ng Russia? Ito ho, maganda ho ito. At may pinakamaganda ho mga ka-aksyon ako na ibabalita. Eto. Unahin ho muna natin ito. Ayon dito sa post ng 24 oras, isinulong ni Pangulong Bongbong Marcos sa pagpupulong nila ni Russian President Vladimir Putin ang palitan ng mga kalakal tulad ng mga agrikultura product at energy source tulad ng langis. Binuksan din ng Pangulo ang ASEAN-Russia sa summit sa Kazan, Russia. Yan ho ang una na magandang ginawa ni Pangulong Bongbong Marcos. Ang inimungkahi niya doon sa Russian President ang palitan ng kalakal. Alam nyo kung gaano ho ito kaganda? Kung mangyari ho ito na magkaroon ng palitan ng kalakal? Marami ho ang benepisyo na dala ho nito. Papalawakin ho nito ang industriya. Tulad ho ng manufacturing, outsourcing, at agrikultura. At mataas na demand sa iba't ibang bansa. At maraming oportunidad para sa mga Pilipino. Kaya yun ho, napakarami ho ng benepisyo kapag matuloy ho ang palitan ng kalakal sa iba't ibang bansa mula sa Pilipinas at sa iba't ibang bansa. Yan po ang mga benefits na talagang nakakahanga. Pangalawa, maunlad na ekonomiya. 'Di ba? Kasi kung marami ho, 'di ba? Kung magkaroon ho talaga ng palitan ng kalakal, talagang ang una-una dyan maanuhan, maraming trabaho. Kasi papalawakin niyang industriya tulad ng manufacturing. Diba? Pangalawa, ang outsourcing. Pangatlo, yung agrikultura. Diba? At mataas na demand mula sa iba't ibang bansa. Kaya, yun po yung napakaganda o maraming benefits o benepisaryo kung matuloy ho ang palitan ng kalakal. At hindi lang sa Russia, maging sa iba't ibang bansa. Ito pa, mga ka-aksyon, mga kakamping. Ito yung sinasabi ko na pinaka-the best na ginawa ng Pangulo nung nasa Russia ho siya. Hindi ko alam kung nakauwi na ho. Ito, 24 natin na mga OFW na na-detain sa pagitan ng 2025 doon sa Russia. Eto na ho mga ka-aksyon. May pahintulot na makauwi o i-deport na ang ating 24 na mga OFW na na-detain doon dahil sa immigration issue or over immigration issue. Pero eto na ho,
pinayagan na o may pahintulot na ho sa presidente ng Russia na si Vladimir Putin nung nagkausap sila ni Mr. President Bongbong Marcos na i-release na ho nila ang 24 nating mga kababayan mula sa Russia. 'Di ba? 'Di ba napakaganda ho? Ito ba yung sinasabi ni Sara Duterte lagi na wala daw ginagawa ang Pangulo? Abay, Sara Duterte, mahiya-hiya ka na sa sarili mo. Ito ba yung sinasabi ni Sara Duterte na hindi niya gusto agawin ang posisyon ni Mr. President Bongbong Marcos dahil gusto niya na ipakita sa taong bayan, no? Hanggang dulo na kung gaano kawalang hiya daw si Mr. President Bongbong Marcos. Yun yung sabi niya, ha? Ito ba yung sabi niyo na walang hiya? Abay, kung may walang hiya nga ho dito, in my own opinion, walang iba kung hindi si Sara Duterte. Hindi si Mr. President Bongbong Marcos. Kasi si Mr. President Bongbong Marcos, the way na sinisiraan ni Sara Duterte, na kisyo walang ginagawa. Abay, kabaliktaran ho. Kung sino pa itong walang ginagawa, siya pa itong patuloy naninira. Eto mga ka-action, mga kakamping. Panoorin at pakinggan ho muna natin ito si Mr. President Bongbong Marcos regarding nga ho ito sa 24 natin na mga kababayan na mga OFW na i-release na, may authorization o may pahintulot na ho ito kay President Vladimir Putin ho, mga ka-action. Eto, panoorin ho muna natin. Noong nag-bilateral meeting kami ni President Putin, binanggit ko ito. At nagulat din siya, sabi niya, hindi ko alam yan. Pag-aaralan namin, tignan namin ang nangyayari. Noong dinner kagabi, kinausap niya ako, sabi niya, nakita na namin yung sitwasyon. We found out where the 24 Filipinos are. We found out what the problem was with their case, with their situation. And first of all, he said, they have not been charged with any wrongdoing, but they have still been kept in detention for 9 months. So I said, as a request, especially speaking for the families, kung pwede naman, we can find a way that they be we get some information about them. Una. Pangalawa, na makahanap naman tayo ng resolution. Siyempre, respetado natin ang batas ng Russia, respetado natin ang kanilang pamahalaan. Ngunit, kung may paraan, sana magawa natin. And nagkaroon ng ginawa na paraan. Sabi niya, I remember the last thing he said last night after we were talking about it. He said, don't worry, we will find a way. We will find a way to fix this problem. And now, the 24 Filipinos will be released. They are ready for deportation tomorrow by 5 p.m. So those 24 will be going home, back to the Philippines and back to their families. Yun na ho, mga ka-action, mga kakamping, no? Ayan. Ako po'y masayang masaya sa mga 24 na OFW na uuwi dito sa Pilipinas. Welcome back. Ano man ang kulay nyo, wala akong pakialam. Masaya ho ako na makauwi ho kayo. Kaya salamat ho sa kay Pangulong Bongbong Marcos at hindi nyo ho pinalagpas, talagang iminungkahi nyo ho ito kay President Vladimir Putin. Thank you so much sa inyo, Mr. President Bongbong Marcos. Sa ating mga kababayan na mga OFW, uulitin ko, ayan, welcome sa Pilipinas at maraming salamat at makakauwi na ho kayo. Thank you. Sa lahat po ng mga OFW, saan man kayo sulok ng bansa ngayon, sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Ano man ang kulay nyo, sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Yun lang po. Ayan. Kaya napakaganda ho. Napakaganda na kapag ganito ang mga good news na dinadala ho ng Pangulo. Bukod sa maraming mga opportunities, may na ibabalita si Pangulong Bongbong Marcos ng ating mga OFW makakauwi na mula sa kanilang pagka-detain dahil nga ho sa immigration issue. Kaya maraming salamat ho. So yun lang po mga ka-action ho. Gin-share ko lang ho sa inyo yan. Maraming salamat ho sa ating mga viewers, Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Ako po ang inyong lingkod, si The Action Man. Have a good day, everyone.